ng mga Pilipino ay naniniwalang corrupt si Pangulong Arroyo. Ito po ang lumalabas sa pinakabagong survey ng social weather stations. Para sa reaksyon ng Malacanang tungkol dyan, makakausap po natin si Jovi Francisco. Jovi, medyo masakit na balita ito for the President, no? 71%. That's almost 3/4 of those surveyed saying that the President is corrupt. Anong reaksyon ng Malacanang? Cherry, nag-abala pa ang mga opisyal ng palasyo nang mabigyan ng reaksyon tungkol sa survey na yan. Dahil busy nga daw sila sa paghahanda para sa pagdalo ni Pangulong Arroyo sa APEC Summit sa Australia. At saka ay na nila sirain daw ang kanilang mood. Lalo na at magaganda daw yung mga naikabit na balita sa kanila doon nakalipas sa mga araw. Kasama dyan yung pagkakasali muli ng Pangulo sa 100 Powerful Women ng Forbes Magazine at ang banner story ng Wall Street Journal Asia kung saan sinasabi na nagbumangon na daw ang sick man of Asia. Pero kanina sa kanyang pagdalo sa anibersary ng SSS ay nagbigay ng pahapyaw na reaksyon dito ang Pangulo. So pakinggan natin to, Cherry. Our administration's anti-corruption advisor, Tony Kwok, was probably thinking of SSS among other institutions when the former anti-corruption side in Hong Kong, who was a key player in efforts to clean up corruption there, said that he believes the perceptions cloud the reality of our progress in the Philippines. So, Jovi, kung hindi direktang sinagot ng Pangulo itong corruption survey ng SWS, ito bang isang controversial na survey? Meron silang comment. This one about the possible pardon, no, kay dating Pangulong Estrada na nagsasabi na majority of the Filipinos want that President Arroyo would pardon ERAP. Cherry, dapat i-note natin na sa level ng Pangulo at ilan sa mga importante niya ng mga opisyal ay wala pa talagang tuwiran na offer silang sinasabi para dito sa pardon na ito. Pero kanina ay nabigay ng pahayag sa radyo ang isa sa kanyang opisyal. Ito ay si Presidential Legal Advisor Sergio Apostol. At sinasabi na premature daw ito mga naging pahayag ng dating Pangulo tungkol sa posibilidad na bigyan siya ng pardon. So mabuti pa i-quote na lang natin yung mga ilan sa sinabi ni Secretary Apostol. Sinabi niya, bakit niya sinasabi yun? Alam na ba niya na guilty siya? Pero nasa kanya na raw yun, siguro the right thing is for us to keep quiet muna and wait the verdict of the Sandigan Bayan. Sinabi rin niya na panguli, I will speak in general terms, not really specific sa ERAP case. If the beneficiary will reject the pardon given by the President, then it will be considered as junk. Cherry. Okay, Joey, one last point, dahil si US President George W. Bush ay nandun din sa Australia, no? Well, they have, would you know kung may meeting silang pribado, sila ni Pangulong Arroyo? Kanina, Cherry, sa pagtatanong natin sa mga nag-aasikaso ng biyahe na yan ng Pangulo, sinabi ay they're working on it pa. So malalaman natin sa susunod mga araw kung talagang magkakaroon ng pagkakataon na makapag-usap si Pangulo at si George W. Bush. Pero katulad ng eksperyensya nito mga nakalipas na APEC Summit, kahit wala sa agenda, ay nagkakaroon talaga sila ng pagkakataon para makapag-usap. Cherry. Maraming salamat sa iyo, Jovi. Ang ating pong Malacanang correspondent, Jovi Francisco. At narito po ang mga big news ngayon. 7 sa bawat 10 Pinoy naniniwalang corrupt si Pangulong Arroyo. Karamihan din sa mga ito, pabor sa presidential pardon para kay ERAP. Pagkamatay ng pinaghihinalaang hazing victim na si Chris Mendez, posibleng imbestigahan ng Senado. 4 na leader ng Sigma Rho Fraternity sinuspinde na ng UP. Sinibak na Marine Commander, pinapaimbestigahan ang enkwentro na ikinamatay ng 11 sundalo. Mga opisyal nagsisisihan dahil sa pumalpak na operasyon. At yan po ang mga big news ngayong araw ng Lunes, September 3. Pilipinas at mga kababayan po natin sa Mabuhay Channel, maraming salamat at magandang gabi.